And Wednesday, December 6, Real Talk, episode 101. Oh, that's Real Talk 101, episode 20. Okay, ito yung pinaka-paborito ng lahat, di ba? Please don't forget to subscribe on my YouTube channel. Invite your friends to follow, like, and share din doon sa Facebook ko. And please support my YouTube, di ba? Yun na yun. Yun na yung pang Christmas gift niyo sa akin. Ito ko dun yun na yung pagtulong. Pati din dito sa TikTok, okay? And this one, we will get one card. Dito nga tayo mahanap. Oh, new beginnings. And that is Scorpion. Okay. So, yun. Diba? Panibagong taon kasi paparating. And we'll see. This is the Real Talk, episode 20. You are invited to instigate change, but you are also being warned that this transformation may be radical. Get rid of everything in your current life that can prevent you from improving. And based on this principle, destroy before rebuilding. And you are promised a beneficial rebirth. 'Di ba? Kasi sinasabi dito, bibigyan ka ng pagkakataon na mabago ang buhay mo. Pero mag-ingat ka dahil hindi ito ganun kadali. Hindi ito ganon ka, tawag nito, yung parang ganon ka gaan. Kasi, kailangan mong tanggalin yung mga tao, bagay, ugali, kaugalian, at mga hindi magandang sitwasyon sa buhay mo. So, the word letting go, real talk, is mabigat. Halimbawa, pagbibigyan ka ng panahon sa ano mo, sa buhay mo, no? Bibigyan ka ng pagkakataon na kumita ng malaki, no? Siyempre matutuwa pamilya mo, real talk 'yun, kasi uunlad ang buhay, gagaan, 'di ba? Pero wag kang masyadong excited, no? Dahil may dahilan ang Diyos at si Universe, real talk, kung bakit ka bibigyan ng transformation. Hindi lang yan blessing, kundi trial yan sa sarili mo. Kung paano mo panghahawakan, iingatan, at gagamitin. Dahil may mga tao sa paligid mo ngayon na dapat hindi mo na sila kasama sa pag-transform mo kasi minsan sila yung nagiging daan ng masisira yung vibrations mo, yung energy mo. May mga ganon. Ngayon, maging mapagmatsag ka, real talk. Kahit gaano mo kamahal ang isang tao, kung alam mong mabigat siya sa buhay mo, kung alam mo na simula nung dumating siya sa buhay mo, parang ang malas na ng lahat, huwag kang maawa. Dahil ganyan yung tao eh. Halimbawa, no? Real talk. Maganda ang buhay ng pamilya mo. Maganda. Parang ang gaan-gaan. And then, nung pumasok siya sa buhay mo, sa pamilya mo, nag-iba ang lahat, no? Nag-iba yung pakikitungo mo sa mga kapatid mo, nag-iba yung pakikitungo mo sa magulang mo. Tapos, lahat nag-iba. Kasi, alam mo, may mga bagay na, may pamilya na napakaganda ng takbo. Hindi man ganun kamayaman, di rin ganun kahirap, real talk. Pero, nagtutulungan sila, no? Yung nagkakaintindihan sila. Pero, pagdating ng taong yan, halimbawa, pinakasalan mong babae, nung pinakasalan mo siya, malas, laking malas. Minalas magulang mo, no? Minalas ka. Alam mo kung paano siya malasin. Ito yung punto na ang dami mong kinikita. Dati naman magaan na magaan, 'di ba? Easy lang. Pero nung pumasok siya sa buhay mo, real talk, ang bigat. 'Di ba? Parang alam mo, na simula nung pumasok siya sa buhay mo, mabigat. Pero dahil sa awa mo, parang ayaw mo siyang iwanan, ayaw mo siyang talikuran. Alam, yung gagawin mo lang is detach yourself from that person. Kasi may mga tao na kailangan mong umiwas. Di ba yung iba,
lumalabas mismo sa bahay ng magulang niya. Hindi para makaiwas sa magulang niya, kundi para mailayo yung energy niya sa taong yan. O posible, naging asawa mo, naging wife mo yung tao, real talk. Simula nung naging wife mo siya, ang dami mong naririnig ng mga chismis, ang dami mong naririnig ng mga side comments na kasi yung asawa mo, tama, di batugan, di marunong magluto, walang trabaho, di marunong maglinis, di marunong mag-alaga ng anak, di marunong rumispeto ng biyenan, ganun, di ba? May mga ganun eh. So, magiging sanhi yan ng away ng pamilya, real talk. Pero kung alam mo na ganyan na yung ugali ng wife mo, wag mong awayin yung tao sa paligid. Kausapin mo yung wife mo. It's either you can do the vice versa. Kausapin mo husband mo. Kasi kahit anong gawin mo, yung ibang tao hindi mo na kayang kontrolin yan. Lalo na yung taong pinakasalan mo, panakisamahan mo, hindi mo siya kayang kontrolin kasi ganun na siya eh. 'Di ba? So, 'di ba sinabi ko real talk, hindi mo makikilala ang ugali ng isang tao kung ano man siya, kung hindi mo siya makakasama sa loob ng bahay, sa loob ng isang bubong. So, kung nakasama mo siya sa loob ng isang bubong at nalaman mo lahat-lahat, mag-isip ka na, real talk, ito ba yung taong kailangan kong makasama? Ito ba yung tao na gusto ko hanggang future? Isang tao na hindi man lang marunong mag-alaga, isang tao na hindi man lang marunong mag-ingat sa pera ng pinaghirapan ko, di ba? Kasi yung pinakamasaklap doon, gusto mong umunlad, gusto mong gumaan ang buhay mo. Pero yung taong binibigyan mo ng pera waldas, yung taong binibigyan mo ng pera hindi marunong humawak, yung taong pinagbibigyan mo may bisyo. Yun yung pinakamahirap doon. So kung 1 taon, 2 taon, 3 taon na ganun pa din siya, wag mo nang hayaan na mamatay ka sa hirap, real talk. Or maubos lahat ng pundar mo, maubos lahat ng ipon mo bago mo siya hiwalayan. Kasi siya, kapag naubos yung ipon mo at nakatagpo siya ng ibang tao or ibang lalaki or ibang babae na pwede niyang sandalan, na pwede mag-alaga sa kanya, gagawin niya. Hindi yun mag-aatubili na iiwanan ka. Kasi kung alam mo na real talk na yung tao is ganyan, di ba? Kaya ikaw naman kasi, kung alam mo na hindi ka marunong magluto, hindi ka marunong maganyan, huwag kang magpanggap. No? Real talk, kung ikaw din yung tipo ng tao na sasabihin mo doon na, kasi mag-i-expect yan eh, na magkakaroon siya ng magandang pamilya, malinis na bahay, healthy na mga anak, matatalino, no? May mga ganun eh. But, hindi lahat ng napapangasawa mo pareho ng vision mo, pareho ng pangarap mo. Though na pareho kayo ng pangarap, posible, pero hindi kayo pareho mag-effort. Siya nakahilata lang, no? Gigising alas 10, alas 11, sasabihin mamaya na ako maglaba, bukas na ako maglaba, tapos naka-cellphone lang. Real talk. Tapos sasabihin na naman na, siya na muna, ganito, ganyan. O sasabihin, wala na tayong pambayad sa ilaw, sa tubig, maghanap ka na mauutangan mo. Pag ikaw naman, pag siya na naman, maghahanap siya, pera na naman ng breadwinner pambayad, di ba? So, ang dami. So, dito sinasabi sa dulo, based on this principle, destroy before rebuilding. And you are promised a beneficial rebirth. So, kapag ito'y pag-ibig, kung yung relasyon na yan, walang patutunguhan, putulin mo. And then, hayaan mo yung sarili mong maging malaya dahil along the way, sa rebirth na sinasabi ni universe and God, doon mo makikita ang karapat-dapat na benefit para sa'yo. Real talk. This is December 6. Bye!